Buenos dias, damas y caballeros. I hope everyone watching this is okay. The fact that you're watching this means that you're safe at my kuryente sa lugar ninyo. I know how uncomfortable that can be kung wala kang kuryente. And I don't know whether meron kaming kuryente as of this morning, kaya I recorded this video kagabi at 7 o'clock, an hour before the landfall ng bagyo dito sa Metro Manila, in case wala ng ilaw ngayon umaga. So, okay. So, eto nga, balik na daw ang unit team. Balik na ang unit team ng grupo ni President Bongbong Marcos at also na mga DDS. At least sundo na sila na sa isang issue. And nagpapasalamat daw sila kay Senator Bato de la Rosa at sa arrest warrant nito. Dahil ngayon, at least, nagkaka-agree na for the first time ang mga puwersa ni Duterte at puwersa ni President Bongbong Marcos na tama yung posisyon ni President Bongbong Marcos as explained and as announced by Executive Secretary Lucas Bersamin na sakop or covered si Bato de la Rosa doon sa rules on extrajudicial extradition request as released by the Supreme Court. So happy sila doon at all praises sila kay Lucas Bersamin, Executive Secretary Lucas Bersamin, kay President Bongbong Marcos at kay Ombudsman Boying Remulla. Kailan-kailan lang inuupakan nila si Boying Remulla dahil sa paghahabol nito kina Joel Villanueva at kina Bongo at kina Sara Duterte. Pero ngayon, happy sila kay President Marcos, kay Boying Remulla at kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Tama daw itong posisyon nila. Dapat lang idaan muna ang proseso ng pag-aresto ni Bato sa extradition request muna kasi extraditable issue daw ito. Tulad nung sinabi ni Boying Remulla. So, yun. So, definitely, nagkaka-agree na ulit. At least they are in agreement on one issue. Ang tagal-tagal na nagkakasalungat yung mga opinion nila. Pero ngayon, happy. Nagpapasalamat. Ang ubot langit ang pagpapasalamat ng mga DDS kay President Bongbong Marcos. Dahil sa posisyon ng Malacanang ukol sa arrest warrant ni Bato de la Rosa. So, pero meron sila common enemy. Common enemy. Yung kumukontra sa posisyon ni Boying Remulla at posisyon ni President Bongbong Marcos o ng Malacanang as explained by Lucas Bersamin. At ito ay si ICC Assistant Counsel Cristina Conti. Ngayon, sinasabi nila na ito daw si Cristina Conti na kinokontra niya ang Supreme Court, delikado daw ito. Delikado daw, baka madisbar ito at binabalak nila na to initiate the or to file a disbarment complaint. Kasi pasaway daw ito at minimislead daw nito ang tao. At parang nananawagan daw ito sa Malacanang na i-reconsider ang desisyon at arestuhin na si Bato de la Rosa. Precisely, sabi nitong isang
DDS lawyer na si Attorney Anthony Ludalvi Vista. Sabi niya, delikado itong pahayag ni Conti na sinabi niya na the Marcos administration has to enforce the arrest and surrender of Senator Ronald Bato de la Rosa to the International Criminal Court. So ganito naman sinabi naman ito totoo ni Cristina Conti na isurrender na kasi hindi naman ito extradition na issue, kundi this is an issue of arrest and surrender of Bato. Sabi nga ni Cristina Conti, as quoted by Attorney Vista, the arrest of Bato is a surrender, not extradition, because extradition is between two countries and the ICC is not one. So hindi naman bansa ang ICC. This is an international tribunal or international court. Kasi sabi ni Atty. Conti, kahit na withdraw na tayo ni Duterte sa Rome Statute sa ICC, pero meron pa rin tayo legal obligation dito. Pero sabi nitong si Atty. Vista, parang ang ginagawa niya pang-kontra mismo dito sa ruling ng Supreme Court. At sabi niya, hindi lang niya kinokontra ang Supreme Court, kinokontra rin niya yung pahayag ng Malacanang through Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi nga ni Bersamin, the Supreme Court has come out with a new rule on extradition requiring a prior resort to a court before the subject person of extradition may be brought out of the country. So sabi nila, ito ang tamang posisyon at sinusuporta namin ito. At nagpapasalamat kami sa Malacanang na nagsaside sila sa side ng mga DDS. Nagsaside sila sa mga Duterte. Yun, parang sabi nila, malapit na, magkabalikan na naman. Yung unity team, ang mga Duterte at mga Marcoses. At pasalamatan natin si Bato de la Rosa. At sabi nga nila na hindi daw limited yung requesting state na sinasabi sa state-to-state extradition. Ang dating sa kanila na applicable rin ito sa tribunal, international tribunal like the ICC. So yan ang posisyon nila. Kaya sabi nila maling-mali itong sinabi ni Atty. Conti na yung rules and extradition ng Supreme Court do not apply to the case of Bato de la Rosa. Sabi nila, this raises ethical issue. Kumbaga, pwede i-disbar itong si Atty. Conti dahil hindi siya sinusuway niya ang ruling ng Supreme Court, the highest court of the land. Kwan daw ito kasi sabi nila under the Code of Professional Responsibility and Accountability, all lawyers must, one, uphold the Constitution and obey the laws of the land. So parang dinidisregard or kinokontra ni Atty. Conti yung laws of the land, pati na yung position ng Malacanang sa issue ni Bato de la Rosa. Promote respect for the courts and legal processes. So hindi daw nirespeto ni Atty. Conti ang Supreme Court. And avoid making reckless or misleading public statements. So misleading daw kasi nagsalita ng Malacanang. Bakit kinokontra pa niya? So kung meron daw gumagawa ng ganitong statement si Conti,
parang wala siyang respeto sa korte. Yan. So, sabi nila, delikado ka, pwede ka madisbar. Yan. Yan ang pang masasabi natin dyan. We don't agree with this lawyer, pero clearly, kwan talaga ito, pressure talaga ito. Si Conti naman, din naman niya sinasabi, huwag niyo sunurin yung ruling ng rules on extradition. Sinasabi lang niya hindi applicable Hindi nga tugma. Hindi nga pasok doon sa desisyon dahil extradition yun, ito hindi. So arrest and surrender ito. Kagaya ginawa kay Duterte. Kaso lang lumalakas ang opinion nila dahil nga nagkataon ang Malacanang nagte-take side ng mga DDS. Kaya i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog. Paano ba yan, Mr. President? So, ano na ba to? Reconciliation na? You are already, again, taking the side of the DDS, taking the side of the Dutertes. So, ibig sabihin, kung may lalabas rin yung arrest warrant kay Sara Duterte, hindi siya ma-aresto dahil dito sa pagsunod nyo sa ruling ng Supreme Court kasi na-set na nga ng precedents. Kung sinunod nyo yan sa issue ni Bato at issue ni Bongo, may precedents na yan. So, kailangan gawin nyo rin the same action kung pag nailabas na yung arrest warrant ni Sara Duterte. So, naloko na. Kaya, again, please share this vlog. Please like this vlog para mapunta ito sa inbox ng mga PR ni Presidente o kaya ng Presidential Communication Office. Dapat bulungin nila kay Presidente, Mr. President, nagmimiesta ang mga DDS dahil na daw kayo, you are already taking the side of the DDS dito sa issue na ito. Instead of taking the side of the victims, as elucidated by ICC Counsel Cristina Conti, who represents the victims. So, hindi ka na sa mga biktima nagsaside, Mr. President, nagsaside ka na sa biktima ng mga mamamatay tao. So, I hope you will reconsider your decision and also let us make noise. Ipakita natin sa mga DDS, tutol tayo and we are on the side of Attorney Conti and we will not allow them to make any move to initiate the disbarment of Attorney Conti. Iilan na lang ng mga lawyers na hindi pa nadala sa pera ng mga corrupt, mga kriminal dito sa bansa. I-disbar pa natin yung mga the few who are honest, who loves their country, who are patriotic, and who are faithful in serving the interests of the people and not the interests of the killers, criminals, plunderers, at saka traitors, mga traitors, mga China lovers. So, yan. So, let us make our voices known na kay Presidente na ano ba yun, Mr. President, you are losing sight of the goal of fighting the Dutertes. You are siding with Bato de la Rosa instead of siding with the people, especially the victims of extrajudicial killings. Okay? So hanggang dyan na muna tayo. Thank you very much everyone for watching. And again, I wish you all, I pray for your safety. By this time siguro, by this morning, grabe na ang hagupit ng bagyo. Or nawala na ito ng bangis. Sana nga na loose team na ito. At nawala na paggising natin, okay na lahat. I do pray for that. So otherwise, be careful everyone. We are praying for you. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.